ito po ay inaprobahan, no, sa mababang kapulungan ng Kongreso, subalit hindi po ito nakatawid, no, at naging batas. I'm referring to House Bill 10423. Ito pong title po nito ay Universal Social Pension for Senior Citizens Act. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. 2024, ito po ay inaprobahan. Mababang kapulungan ng Kongreso, subalit hindi po ito nakatawid, no, at naging batas. I'm referring to House Bill 10423. Ito pong title po nito ay Universal Social Pension for Senior Citizens Act. Ito po ay tinatawag na hindi ito basta ayuda lang, dahil ito po ang mag-institutionalize, no, ng benepisyong dapat tinatamasa po ng ating mga senior citizen. Ito po ay magbibigay ng coverage sa ating mga seniors, sa lahat po ng senior citizen 60 years old and above, ano man po ang estado sa buhay o kita. Oh. Ito po kasi yung isang malaking argumento dyan. In fact, ilan po sa ating mga kamag-anak ay medyo kasama din doon sa mga nagre-react dahil bakit po merong discrimination pagdating diyan sa konsepto ng pensyon. Kung tutuusin, kung titingnan natin, mas priority nga sana yung mga nagtrabaho na mga senior. Bakit? Nung sila po ay nagtatrabaho, sila po ay nakaltasan ng buwis at naging malaking ambag po ito sa ating ekonomiya. Ngayon na sila po ay senior citizen na, hindi ba't marapat na sila po ay maging priority? Hindi po natin hindi tayo nagiging bias o minamaliit yung ating mga senior citizen na hindi po nagtrabaho sa kanilang buhay, pero yung argumento na dapat maging patas ang pagbibigay ng benepisyo ay base po yan sa prinsipyo na yung mga naging working citizen po natin na naging senior ay dapat wag nating hindi tayo magkaroon ng pagkakaiba ng pagbibigay ng benepisyo. Ibig sabihin dapat pantay, o kung ako nga yung tatanungin, dapat may konting premium yan, may konting difference. Pagpalagay na lang natin, no? Kung sabihin lang natin ay yung mga nagtrabaho na senior yung ordinaryo, no? Yung regular pension ay sabihin na lang natin ay 1,000, for example. O baka hindi sapat, ano? Sabihin natin 3,000. Siguro para sa akin, mas ma-justify siguro o patas lang o it will be fair enough kung sabihin natin na yung mga nagtrabaho na naging senior citizen ngayon ay mabigyan ng 4,000. Ibig sabihin, regular pension, 3,000. Senior citizen na nagtrabaho ay 4,000. Siguro para sa akin ay patas lamang yon. It will be fair enough. Dahil sila po, kung ilang taon sila nagtrabaho, ganun din po katagal yung panahon na sila po ay nakapag-ambag sa ating ekonomiya. Alright? Hindi po vice versa. Na mas i-prioritize natin yung mga senior citizen natin na hindi nakapagtrabaho. Hindi naman po natin sa dinidiscredit o nagiging bias po tayo sa mga naging nakapagtrabaho na mga senior citizen po natin. Pero mas marapat po at magiging patas po tayo na kung sa pagbibigay na ng benepisyo in the form of senior citizen pension, ay magiging konting premium naman ang ibibigay natin sa ating mga senior citizen. Alright, para mapag-usapan natin ito, ang impact nito, paano ba tinatanggap ito at paano ito tingnan ng senior citizen community po natin, nasa linya po natin ang chairperson ng National Commission of Senior Citizen. Nasa linya po natin si Dr. Mary Jean Loreche. Doc, good afternoon.
Good afternoon, June, at saka sa iyo mga tagapagpakinig. Ano po ang tingin nyo dito sa panawagan ng ating representante ng senior citizen na dapat ay ito po ay magiging ganap na batas kasi i-understand, Doc, no? Ito po ang pending bill na ito. I'm referring to House Bill 104. Wait, that's House Bill 10423. Opo, ay Opo. 12 months na itong nakabinbin sa Kongreso po natin. Kung titingnan po natin, meron po talagang ganyan na isinusulong sa Congress, no, on the Universal Social Pension. Opo. And nung last, bago sila na-conclude sa kanilang session, I remember that as early as this year and late last year, napag-usapan na po yan na ilakad nga yung Universal Social Pension sa kadahilanan na it might resolve the problem. Ito kasing social indigency program na ginagawad pa at hinahawakan ngayon ng DSWP, apparently ay hindi sapat para sa lahat. Una. Yes. Pangalawa, sa kadahilanan na if we really want to be fair to all senior citizens, baka mas magandang solusyon ang maging universal. Kasi yung ating indigency program ngayon sa DSWD, nakaangkla po yan sa 4 na criteria. Kung hindi ako nagkakamali. Opo. Una, kailangan ay may sakit or frail or mahina. Opo. Pangalawa ay wala ng trabaho. Pangatlo ay walang sustento galing sa pamilya o kaya walang pensyon. Opo. So yan po yung kanilang mga at kailangan indigent. So medyo mahirap nga yung definition na yan, no? Alright. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. So may marami-raming waitlisted. Doc speak Jean, Yes? sorry po makat po kita. Before we move forward sa discussion po natin, congratulations po pala. Kahapon lang po pala kayo na-appoint ni Pangulong BBM. Salamat po. So parang lumalabas, parang ilan tayo sa mga unang nakakuha sa inyo para makapanayam ano po. Anyway, so moving forward, Doc, ano po yung nakikita ninyong mga rason, consideration para isulong po ito at ano dapat yung magiging forma at mekanismo po nito? So napakaganda nung tanong mo, June. Una sa lahat, kung magiging universal social pension yan, hindi nakakailangan yung criteria. The mere fact that you are 60 and above, that should be the major or only criteria. So matatanggal yung ibang mga factors na kakailanganin upang ikaw ay mag-qualify for the indigency program. Pangalawa, mahalaga noon na kapag ka ito ay naisulong na at naging ganap na batas, ay magkaroon tayo ng implementing rules and regulations para yung guidelines on the mechanism of the distribution. For example, gagawin ba nating quarterly? Sino ba ang hahawak niyan? Yes. LGU ba ulit? Magkakaroon ba ng kaukulang memorandum of agreement ang komisyon with LGU in the release of the funds? Ito ba, pwede ba sa kanilang current na mga cash cards na hinahawakan? O kaya naman, kailangan ba cash ibigay sa kanila? So these are the mechanisms na kailangan nating paghandaan just in case ito ay lumabas bilang isang batas. Doc, are you looking at I understand, no? Kahapon lang po kayo na install sa inyong posisyon. Maybe ang dami niyo pa pong mga nire-review. Pero at the moment, Doc, are you looking at a certain amount na magiging universal pension ng ating mga senior? Actually, June, I have been a commissioner for NCSC October 3, 2023. But my assigned area is only Region 6 and 7, Cluster 4. Ngayon, nung naatasan tayo maging OIC, that was July of 2024, hanggang sa lumabas yung aking paging chairperson. So, I'm looking at a figure. We have to be realistic kasi. Medyo mahirap siya talakayin dahil una, 1,000 na ang binibigay ngayon sa Social Indigency Program. So kung magiging universal siya and doon lang sa Social Indigency Program, we're looking at around 40 billion, B as in boy. So now with 12.5 million senior citizens who will be given dahil magiging universal siya. Kung napakalaking amount yan. So, magkakatalo ngayon yan, papayag kaya yung mga tumatanggap na ngayon ng 1,000, kung yan ay ibababa ng 500 upang lahat across the board can be given. Unang tanong natin yan. Pangalawa, kung hindi naman sila papayag dahil nga naman the benefit that has been given cannot be taken away. Yun yung ating primary rule natin . So titingnan natin,
will a graduated approach to the social pension be acceptable to those who are not included in the list of the 1,000? Ibig sabihin, every year ba, magsisimula ba tayo ng 500 or 700 and then iakyat natin taon-taon, dagdagan ng 100 hanggang sa maging patas lahat at 1,000 kada buwan bawat isang senior citizen. So these are issues that we need to discuss in detail before even putting out the implementation of it on the ground. Alright, bago natin, Doc, himay-himayin ang detalye nitong Universal Pension Program na ito, bigyan highlight muna natin, Doc, kung ano yung significance, bakit kailangan ng batas talaga ito. Number one, kasi kung ito po ay nasa batas, automatic po ito nakasama sa General Appropriations Act po natin, yung National Annual Budget po natin. So, ito po ba, Doc, itong 1,000, dahil tayo po ay natutuwa na in the first place, na kayo pala ay medyo matagal na sa komisyon at naging miyembro kayo. So naaral nyo po yung iba't ibang issue na nakapaloob dyan. Hindi lang po yung estado at criteria ng indigency program po natin. Pero on the other hand kasi, Doc, ito din ang tinitingnang issue sa kabilang kampo. Ito namang mga hindi indigent senior citizen. Dahil ang argumento po nila, kami nung hindi pa kami senior, hindi pa kami retired, nakaltasan kami ng buwis at malaki yung naging ambag namin sa ekonomiya. Hindi ba pwede na kami ay mabigyan ng konting konsiderasyon na may konting premium naman kasi naging contributor kami ng napakatagal na panahon sa ekonomiya natin as versus doon sa mga hindi nakapagtrabaho ng mga senior citizen po natin? Tama yan, no? Kung titingnan natin, there's two sides to it. Opo, yes. Number one, I agree with you na dapat, lalo na yung mga contributors, no? Opo. Na sa ating ekonomiya, Yes. saan kanilang taxes, ay talagang sinasali sa pagbigay ng ating indigency program. Subalit, on one hand, we also have to understand the list of those who have nothing in this world should be given the most, di ba? That's another primary rule natin sa buhay. And pangatlo, kung titingnan natin, nakapaloob kasi sa ating constitution na yung ating mga walang-wala sa buhay, indigent, should also be provided for by the government. So, yan yung magiging natin, basis na how are we going to resolve these ticklish issues. But sa ngayon, siguro, if I may say, June, ang mahalaga muna ay habang yan ay hinihimay-himay pa sa Kongreso sa pagbalik nila at syempre may kaakibat din yan na program din dun sa kabila sa Senate kasi bicameral naman tayo. Isa sa aming pwedeng gawin as a commission would really to engage with other stakeholders on this matter kasi we also have to consider June ang budget, no? What will be the budgetary allocation kapag naging universal siya? What will be the strategy in ensuring na yung hindi tumatanggap nung 1,000 ngayon, ilan kaya ito sila na mabibigyan nito? At yung mga currently na may 1,000 na talaga bang karapat-dapat sila nakasali sila doon sa indigency program? So these are the mechanisms that we need to put in place. Actually, Doc, ang nakikita nating balancing reason po dyan na posibleng sabihin na lang natin diretso, mas mataas ng konti itong mga indigent because ito pong mga nagtrabaho ng mga senior citizen natin, given po yan, Doc, no? Na sila po ay either they are receiving pension from SSS or GSIS, po. Pero yun nga po yung kanilang konting argument lang naman. Pero of course, it's still worth considering. Pero kung balansihin natin in reference to the capability of the government to give yung universal pension po natin, kasi nga po budget ang problema natin dyan, siguro yung balancing reason natin dyan, yung mga working senior naman natin dati na naging senior ngayon, ay sigurado po yan, panigurado, ay tumatanggap na po yan ng SSS, either SSS or GSIS pension, po. That's correct, June. So it's really a very difficult balancing act. Opo. At the end of the day, yung ating mga seniors na medyo may kakayahan sa buhay, kaya hindi sila nasali dyan sa indigency program, I believe hindi yung amount ang kanilang tinitingnan. It's really being included in the program of a national government. Yes.
Kasi usually, alam mo naman po, Doc, yung mga senior natin, minsan medyo may ano na yan yung pagiging sensitive to what they're supposed to receive kasi nga po, let's face the reality, wala na po silang inaasahang monthly income aside kung wala po yung kanilang pension. Kaya medyo, sabihin na lang natin, ay talagang hinahanap po nila yung kanilang share of benefit from the government. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!